What's up mga kalapatids? Welcome back ulit sa channel ko. Kung bago ka pa lang po sa channel ko, huwag mo pong kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video natin. So today mga kalapatids, pag-uusapan po natin ang netoy o native o racing na kalapati mga kalapatids. Kung netoy nga ba o racing mga kalapatids yung ibon natin mga kalapatids, kung alin po sa kanila ang mas maganda, yung malaki bang ilong o yung maliit na ilong mga kalapatids. So bago yan, intro muna tayo mga kalapatids. So ayun mga kalapatids, kumuha po tayo ng example natin mga kalapatids para malaman nyo ng lubusan mga kalapatids. Kumuha po tayo ng isang malaking ilong mga kalapatids. So ito po siya, malaki pong ilong niya to mga kalapatids. So ito pong pinaka hilig ng mga newbie mga kalapatids. So sabi nga nila, yung karamihan pag malaki ang ilong, napakagandang ibon yan. Pag malaking ilong, racing na mga kalapatids. So pag malaking ilong, mataas na yung bloodline niya mga kalapatids. So quality na. So yun po yung nakasanayan ng mga fancher mga kalapatids, lalong lalo na yung mga newbie at mga bata mga kalapatids. So kung pagpipiliin, so ito ang pipiliin nila mga kalapatids. So kahit na ba kung sino mga kalapatids, kung bata lang ako at baguhan, so ito rin ang pipiliin ko mga kalapatids. So kaya ginawa ko tong content na to mga kalapatids para may mapag-isipan kayo kung ano nga bang pipiliin nyo mga kalapatids. So wala akong minamaliit na ibon mga kalapatids. So yung malaki, hindi ko rin minamaliit yung malalaking ilong at malilit na ilong mga kalapatids. So mas maganda, mas mabuti para masagot natin ang ating katanungan mga kalapatids is i-breed natin siya. Susubukan natin ang inakay niya mga kalapatids. So bago natin tapusin tong video na to mga kalapatids, kukuha pa tayo ng example ng isang maliit na ilong mga kalapatids. So kunin ko lang mga kalapatids. So ayun mga kalapatids, kumuha ulit tayo ng isang example natin na ibon mga kalapatids. So kinuha natin yung maliit mga kalapatids. So ito, napapansin nyo, napakaliit lang ng ilong niya mga kalapatids. So ito po siya. So kung napapansin nyo, nasa kanya po lahat yung klase ng netoy mga kalapatids. So ayan, tutok na tutok po siya mga kalapatids. So hilahin po natin ng konti itong kanya mga kalapatids. So ayun mga kalapatids, napaka liit lang ito na ibon mga kalapatids. So kung pagpipiliin ko kayo, kung sakali mga kalapatids, baka pagpipiliin ko kayo mga kalapatids, pamibigay ko kunwari lang mga kalapatids, papamigay ko, pipili kayo ng isa, baka yung piliin nyo pa is yung malalaki ang ilong mga kalapatids. So depende po yan mga kalapatids. Mas maganda i-breed nga natin yung anak nila mga kalapatids. Doon natin malalaman at masasagot ng buong katanungan kung maganda nga ba yung ibon o yung parent niya mga kalapatids. So ikakarera natin yung mga kalapatids. So yun yung way para malaman natin kung napakaganda ang isang ibon na nabili natin mga kalapatids. So yung pet shop mga kalapatids, kahit galing doon yung ibon mo, kailangan mong ikarera para malaman natin kung malakas nga ba siya mga kalapatids. So mas mabuti i-raise natin yung anak niya mga kalapatids. So doon natin malalaman ng lubusan kung maganda nga ba yung ibon na nakuha mo mga kalapatids. So kahit na ba galing sa bio research mga kalapatids, wala pa rin kasiguraduhan kung mananalo yan sa karera mga kalapatids. So kahit galing kayo sa matataas na puncher mga kalapatids, wala pa rin kasiguraduhan kasi nasa inyo po yan kung ano pong klaseng preparation ang gagawin nyo sa pagkukondisyon sa mga breeder mga kalapatids. So nasa breeder po yung importante mga kalapatids, hindi po sa kung anong klaseng ibon. So importante rin yung mga kalapatids, pero mas importante po yung pagkukondisyon mga kalapatids sa mga ibon natin mga kalapatids. Dapat wala po silang sakit na lalaban para malaman natin kung napakaganda ba yung ibon mga kalapatids. Kahit na ba napakaganda yung ibon mga kalapatids, kung mahina mo siyang isasakay, wala rin mapapala mga kalapatids. Siguradong 100% na mawawala yung ibon mga kalapatids. So back ulit tayo sa topic natin mga kalapatids. So ito, napakaliit lang ito mga kalapatids. So sasabihin ko na rin ang bloodline niya to mga kalapatids para wala nang taguan. Ang bloodline niya po to is pure na Taiwan mga kalapatids. So may tinapos po to sa laro mga kalapatids. So nag 6 overall champion po siya sa TikTok race mga kalapatids. So dito sa amin, so ano nga ba yung TikTok race mga kalapatids, sabihin na rin natin para malaman na natin. So ang TikTok race mga kalapatids, so ewan ko kung may ganyan na laro dyan sa ibang mga club mga kalapatids. So sa amin kasi dito yung TikTok race mga kalapatids, so bibitaw nila ng first lap sa south, second lap sa north, third lap sa south, ganun mga kalapatids. So north south, north south, north south ang bitaw mga kalapatids. Kung isipin yung mabuti mga kalapatids is
napakahirap na laban yun, lalong malilito yung ibon natin mga kalapatids. So kailangan talaga ng pagkukondisyon. So ito yung minamalit ng iba mga kalapatids, na maliit ang ilong, na small body. So ayan mga kalapatids, may tinapos siya sa karela mga kalapatids. So yung pinakita ko kanina, wala pa po yung tinapos mga kalapatids. So nilalaro ko ba yun mga kalapatids? So oo mga kalapatids, nilalaro ko yung anak niya dahil gusto ko pa rin subukan, dahil hindi ko nga minamaliit ang mga ibon mga kalapatids. So malay mo yung pinakaayaw mo mga kalapatids is yung pa yung magpapanalo at magbibigay ng karangalan sa lock mo mga kalapatids. So yun lang mga kalapatids para sa video na ito. So isinashare ko lang yung nalalaman ko mga kalapatids. So kung nakatulong po sa inyo to, so huwag mo pong kakalimutang mag-subscribe at i-like mo na rin mga kalapatids. So pakipindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video natin mga kalapatids. So yun lang mga kalapatids.